guys! In today's video ay i-share ko sa inyo ang isang lending application na kung saan pwede tayong makahiram sa kanila up to 25,000 pesos and up to 61 days ang loan term ito guys. Long term po siya mga kaibigan and super legit. Registered siya sa SEC and nagre-report sila sa CIC. So lagi ko silang hinihiraman guys sa mga emergency na pangailangan or sa time na super gipit po tayo. And disclaimer guys, ang video ito ay para lang sa mga first timer guys kasi nga lagi kong nire-review, lagi akong nagbibigay ng update tungkol sa loan application na ito. So kung interesado ka, keep on watching, mag-subscribe and mag-like na rin kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Alright, welcome back sa ating vlog. So for today's video, ang highlight ay si Tala. Ayan, so super legit. Masasabi kong legit nga sila kasi nga register sila and nagre-report sila sa SEC and even sa CIC guys. And ang Tala is powered by Tala mismo. Ayan, Tala Mobile. And ayon sa kanilang ads guys, up to 25,000 pesos. Pero for me is up to 7,000 pa lang po ang ating loan limit. Apply in 5 minutes with only one valid ID. Ayan, fair and transparent. Choose your own repayment date. So, pwede tayo makapili kung kailan po tayo magbabayad. Fair and earn discount. So, pwede nating i-share para makapag-discount tayo. Ayun guys, so pagbukas natin or pagka-download natin ng application sa Google Play Store. By the way, sa Google Play Store po ito na-download. Ayan, ay makikita natin agad-agad yung kanilang mga permission. Ayan, permission sa phone, sa SMS, sa ating contacts. And next thing is don't spill out. Parang siyang survey. So, pwede nating skip or not. And then, after which guys is yung dashboard na nila. So, sa ibang application guys, makikita natin agad-agad yung kung magkano ang pwede nating mahiram sa kanila. Pero dito guys, sabi dito, borrow your way. So, kailangan magbigay tayong mga information. So, tap natin yung apply now. By the way, makikita nyo guys na earn 200 pesos. So, ito guys, kung share natin yung ating link, and makapag-invite tayo ng mga kaibigan natin or kamag-anak na gagamit kaya Tala is magkakaroon tayo ng 200 na rebate. Now, click natin yung apply now. Makikita natin sa screenshot guys, loan application. So, how did you hear about Tala? Ayan, so magpipili ka lang dyan, friend, radio, outdoor, online, TV, and others. So, kung may referral code ka, kung in-invite ka ng friend mo na magjutang dito, is lagay mo yung promo code, ganyan. But anyway, optional yun guys. So, next natin. Next is yung personal information na yung legal first name, legal middle name. Optional yun guys. Pero yung first name is dapat ilagay. And then yung last name, birthday, birthplace, yung ating civil status, gender, and then maiden full name, and then email address. So, humingi sila ng alternative na phone number pero optional. So, click na natin yung next. Ayan. And then after which guys is yung address na. So, sa address naman, syempre is yung ating province, ating municipality, and barangay, and then kung yung exact na address. So, since legit po ang application na ito guys, is kailangang ilagay natin yung talagang totoong information natin para iwas reject or iwas po natin na hindi tayo ma-approve sa application. And so, kung permanent address or hindi, click mo lang yung yes or no. For me, yes na lang. And then, next na natin. Please tell us about yourself. So, do you own this phone? Kasi kailangan yung Tala ay dito lang siya naka-login. Hindi siya pwedeng yung number mo is sa iba ka naka-login, ganyan. So, yes, this is my phone. Did you get it new or used? May mga pa-survey guys. So, tignan nyo na lang sa screenshot. How long have you been using this phone? Mga ganyang bagay. And then after which guys is yung ating ID na. So, mga ID na pwede dito guys ay driver's license, passport, SSS, Philippine ID, humid ID, voter's ID, and postal ID. So, ang kagandahan kay Tala is pwede nating gamitin yung voters and yung ating postal ID na pwedeng makuha or madali tayong makakuha ng mga ganong ID sa office. And then, i-review natin yung information. So, talagang nire-review yung mga information. So, kailangang legit or kailangang correct yung mga nilalagay po nating information. Then, save and continue na natin sa purpose of borrowing. Andyan ulit si screenshot, guys. What would you like to use the money? So, for me, business expense na lang ganyan. And then, next one is, what kind of business expense? So, talagang mabusisi siya, mga kaibigan. Talagang tanungin nila yung mga kung saan natin gagamitin yung pera, and then kung ano yung mga business natin. Next is yung education and work. Ayan. So, level ng ating education. So, elementary, high school, college, ganyan. What type of work do you do? So, self-employed, employed, ayan. Kung ano yung ating
retired, or student, consultant, ganyan. Pili lang po tayo guys. So for me, nilagay ko na lang is self-employed. And then next is yung ating other source of income. Ayan. Kung meron kang ibang mga pinagkukuhanan like sales lady or business online, ganyan. So international remittance, rental, government assistance, disability, pension. So it's up to you guys. Ayan. Meron namang pagpipilian dito. Additional information, do you have any outstanding loans? So, ilagay mo lang dito, yes or no. So, depende na lang sa'yo. For me, no. So, after na po nating masagutan lahat ng mga questions, mga Q&A ni Tala, is, sabi dito, Tala App User Agreement. So, before we go na sa dashboard niya mismo is, meron siya yung agreement and kailangan nating basahin. And then, after nating mabasahin guys, is click natin yung agree and continue. So, depende sa atin kung i-decline natin. But, of course, i-click natin yung agree and continue. Ayan. After which guys is, ayun na nga, application under review. Please keep your notification enabled so we can update you on the status. Ayan. So, ayun na nga. So, i-review yung ating application. So, hindi naman siya 24 hours, mga 5 minutes, 10 minutes lang is i-review na siya. So, yun guys, yung step by step kung paano tayo makapag-loan sa kanila. After which guys na i-review is magpapakita na kung magkano ang pwede nating utangin. So, for the first time or sa mga first timer is 2,000 pesos po yung pwede nilang ipahiram. So, hindi naman po agad-agad talaga na 25,000 pesos. As first timer is up to 2,000 pesos. But, sa 2,000 pesos, at least malaki na yun. And po natin siyang marireceive. Pero hindi naman siya as in na buo. Kasi meron siya yung may babawas na parang transaction fee, 15 pesos. Depende sa kung ano yung withdrawal channel po natin na ilalagay. Pag na-approve na po yung 2,000 pesos, click natin yung borrow. And then magpo-proceed na tayo kung kailan natin babayaran. So, pag first time guys is up to 30 days yung ibibigay na loan term po natin. Pero as first time is talagang okay naman yun guys kasi nga mahaba-haba. Hindi ka guys sa iba na 7 days lang siya. So, after nun guys is ilalagay na natin yung withdrawal channel po natin. So, pwede sa kanila ang BDO. Ngayon, pwede ang GCash, mga e-wallets. Dati kasi guys, talagang bank talaga ang pwede sa kanila and sa mga kiosk or sa mga Palawan Express, ganyan. But now is okay sa kanila ang GCash and real time po na masend yung ating hiniram sa kanila, ayan, 2,000 pesos. And makikita natin doon kung magkano yung mga binawas and or magkano yung kanilang ipapatong, mga interest, ganyan siya. And then, meron din bibigay sa inyo guys or ipapakita sa inyo kung magkano ang late fee. So, ganun siya guys. Ganun yung process ng paghiram kay Tala. That's it, my video about Tala, kung paano mag-loan and kung mga procedure niya, ayan. So, kung if ever guys na approve ka sa application na ito, ay alagaan mo siya kasi okay siyang hiraman. Ayan, daming nagre-review na okay si Tala. So, that's it, Pansit, and I hope na makita-kita muli tayo sa mga susunod na mga videos. Thank you for watching. Please like and subscribe.